Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. Lumabas yung mga loyalista sa kanilang mga bahay, kahit nga yung mga nakatungkod na lumabas. Ang hindi totoo yung sinasabi ng mga DDS na yan na dahil daw sa pagtatambal kay VP Sara ay kaya nanalo. So wala. Trupang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. Para po kayo sa akin, maling-mali kasi yung sinasabi na yon, no? Na kung hindi dahil kay VP Sara, kung hindi nakipag-tandem ay hindi mananalo. Unang-una po sa lahat, palagi ko ang sinasabi sa aking mga live na yung Marcos supporter po and Marcos loyalist, as early as 1950s, andyan na po yan. Kasi si President Marcos Sr. po ay naging congressman 1949. And then, bukod sa pagiging kongresista, ay naging senador din siya at naging Senate President pa. So, ibig sabihin doon pa lang, naka-establish na yung kanyang Marcos loyalists and Marcos supporters. And then, naging presidente pa siya. At so mga unang panahon na yon, siya yung nag-iisang president na nakakuha talaga na talagang landslide, di ba, yung kanyang nakuha. Kaso nga lang, sa panahon ngayon ng PBBM, naungusan na nga niya. Pero nung panahon nun, si President Marcos talaga yung majority president, no, sa mga nagdaang presidente. So, bukod dyan mga kaibigan, paano mo masasabi na dahil kay VP Sara? Ganito kasi yan, kahit na hindi si VP Sara ang VP ni PBBM, mananalo pa rin talaga si PBBM. Yun nga, yung sinasabi ko na ang Marcos loyalist po ay naka-establish na 1949 at 1986 hanggang 1986, no? So kung titingnan natin ilang dekada na, 'di ba, na talagang meron ng Marcos loyalists and supporters, at saka global po 'yan, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba-ibang panig ng mundo. Kasi talaga si PBBM. Kasi alam naman natin yung nangyari noong 2016, di ba? Nanalo siya. Pero alam nyo na, Smartmatic, tapos si Andres Bautista, si Marlon Garcia, at maraming pang mga ebidensya, no? So, bagamat sinabi na lang ng Supreme Court na wala daw dayaan na nangyari kasi nga, diba, alam naman natin ng mga panahon na yun na kung sino-sino yung mga judges dyan, di ba? Mga appointed halos lahat ng Pinoy, no? So, tsaka ayaw na nilang sirain yung, kumbaga, kung sino yung na-elect, yun na yun, no? Ayaw na nilang sirain kasi magkakaroon pa lalo ng krisis. So, dahil po dyan mga kaibigan, yung mga Marcos loyalists and supporters ay nag-ano lang sila yung pinimkim lang nila. Pagdating ng 2021, nung nag-file si PBBM ng COC, ayun na, lumabas yung mga loyalista sa kanilang mga bahay, kahit nga yung mga nakatungkod na lumabas at talagang sila po ay nagparehistro. So, pagdating ng 2022 May 9 election, makikita natin, no, ako personally, nakita ko doon sa presinto nung ako'y bumoboto. May mga loyalista, mga matatanda na nakatungkod, halos humalip na sa lupa, no? Marami, mga nakapula, talagang nagsilabasan para iboto si PBBM. At mga kaibigan, alam natin na kaya ganun kalaki, no, ng boto, talagang 60% plus, no? Nakalimutan ko na yung exact figure. Kasi nga, dahil talagang yung mga loyalista at Marcos supporters ay revenge ito revenge of the people. At dahil din, mga kaibigan, sa sinasabi ni PBBM na ang iboto yung VP ay si Inday Sara Duterte, kaya sinunod talaga. Ako nga, mga kaibigan, iba naman ang VP ko pero dahil sa sinabi ni PBBM na iboto si Sara Duterte, so si Sara talaga ang binoto ko. Pero, taga Mindanao ako, pero hindi ko naman talaga gusto kong iboto si Sara, pero binoto ko siya, no? Sana ang iboboto ko noon ay si Soto, no? Mas gusto ko pa si Soto. So, ito masasabi ko, no, kahit sino pang itambal kay PBBM ay talagang mananalo siya. So, hindi totoo yung sinasabi ng mga DDS na yan na dahil daw sa pagtatambal kay VP Sara ay kaya nanalo. So, wala pong katotohanan yan. Dahil, sabi ko nga kanina, naka-establish na ang Marcos loyalists
and supporters as early as 1950s, no? So, yun po. Walang katotohanan yan dahil ang mga loyalista ay tumahimik lang saglit dahil alam naman natin sa panahon ng mga dilawan, bawal ka na magsalita, makakancel ka, no? Cancel, merong uso yung cancel, tsaka yung iba ay talagang pinapersecute, mga kaibigan, alam naman natin yan. So bawal magsalita against sa Yellow administration at bawal din itaas ang si Marcos Senior, no? Bawal magsabi na, oy, kami gusto namin si President Marcos, ganyan, makakancel kayo, no? So, yun po. Ang masasabi ko, no? Kung hindi bumoto ang Marcos loyalists at Marcos supporters, hindi mananalo ang unang-una si Digong. Walang Duterte na Pangulo kung hindi sinuportahan, no, ng Marcos loyalists at Marcos supporters. So, mali yung sinabi niya, no, na hindi makakabalik si PBBM. Kasi, kayo lang ba ang boboto? Ilan lang ba kayong mga DDS? Mas marami naman kaming Marcos loyalists and Marcos supporters, no? Kung kayo lang aasahan, taga Davao lang naman kayo di ba? Davao lang naman kayo hindi talaga mananalo si Digong noon. At ngayon naman, kay Sara, hindi naman talaga siya mananalo kung hindi siya dinala ni PBBM. Kasi nagkaroon nga ng survey, di ba? Kung naalala nyo, nagkaroon nun ng survey na pinakita, uy, mababa si Sara sa norte, mababa siya sa part ng Luzon, and then sa Metro Manila, mababa siya And then, anong ginawa noon? Anong sinabi ni PBBM? Sinabihan ni PBBM yung kanyang mga staff, yung mga campaign managers na, ayusin mo yan, kailangan ikampanya si Sara, nang sa ganun ay tumaas yung kanyang, yung kanyang rating, no? Mga kaibigan, yun ang dahilan. Talagang dinala talaga ng Marcos loyalists at Marcos supporters si VP Sara. Kahit na marami ay ayaw dahil nga, mga kaibigan, sumusunod ang Marcos loyalists at supporters kay PBBM. Unlike sa mga Dutertes na hindi naman sila sumusunod sa sinasabi ni VP Sara Karamihan sa kanila, antay talaga At nangampanya sila na huwag iboto si PBBM kasi daw, sinasabi ni RRD na bangag daw, weak leader, may bagahe at kung ano-ano pa. So, kung titingnan natin, kapag ang sasabihin nung babae na yun na nagsalita, no, si Sandra Can ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan niya Mga kaibigan, kung titingnan natin, baka sinunod ng mga DDS, no? Yung sinasabi ni RRD. Kaya ang nangyari, 31.6 million lang si PBBM. No? Si VP Sara, 32 million. Kasi yung 1 million something doon, ay yung 1 million doon, yun lang yung boto ng mga DDS.